2 buwan ang natitira bago magsimula ang bagong regular season, pero kahit man matagal pa, may ilang mga teams na nga ang nakabuo at nakompleto na ang roster na gagamitin katulad ng Dallas Mavericks. Sa katunayan sa ngayon, ready na ang bagong starting five. D'Angelo Russell, Klay Thompson, Cooper Flagg, Anthony Davis, Daniel Gafford. Sapat na rin naman ang kasalukuyang second at third unit na sina Derek Lively II, PJ Washington, Caleb Martin, Jaden Hardy, Najee Marshall, Max Christie, Brandon Williams, Kai Jones, Olivier Maxence Prosper, Dwight Powell. Kumpara last year, mas malakas ngayon ang kasalukuyang lineup dahil bagamat inaasahang hindi makakapaglaro si Kyrie Irving, hindi rin naman sila mauubusan ng opensa sa dami ng mga malalarong kayang mag-step up at umiskor. Unti-unti na rin naman nilang nabubuo ang napakagandang chemistry kay Anthony Davis, kaya magkakaroon sila ng magandang kampanya next season. Samantala, kinumpirma nga ni Shams Charania ng ESPN na pagkatapos ng Los Angeles Lakers na papirmahin ng bagong extension si Luka Doncic, diretso na nga sila sa paggawa ng bagong move o trade na magpapalakas ng lineup. Meron pa rin naman silang natitirang 2 buwan para gumalaw at makipagnegosasyon. At isa sa kasalukuyang kinakausap ngayon ay ang Portland Trail Blazers na meron pang mga players na balak i-trade. Sa katunayan, kasalukuyan na nga nilang pinagtutuunan ng pansin ang pagkuha sa matagal ng target na si Robert Williams III na plano nilang gamitin bilang third center at makukuha nila ito sa isang trade kung saan ipang-o-offer nila sina Gabe Vincent, Dalton Keunig. Bali, maayos rin naman ang relasyon ng front office ng Lakers at ng Blazers kaya hindi malabo na magkasundo sila sa nasabing trade sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda, kita naman nga ninyo sa naging desisyon ni Jonathan Kuminga ngayong off-season na ayaw na nga talaga nitong maglaro at manatili sa Golden State Warriors. Kung last year, binaliwala ng coaching staff ang pagtanggal sa kanya sa rotation at sa pagbabangko niya sa mga laro, hindi malabo na maulit ito kapag bumalik siya. Kaya yan ang mismong dahilan bakit tinanggihan ni Kuminga ang inalok sa kanya ng Golden State na qualifying offer at maging alok nito sa kanya na bagong extension. Pero sa kabila ng pagmamatigas ng ulo at hindi pagsunod sa kanila ni Kuminga, desidido pa rin naman ang front office ng Golden State na panatilihin ito. Hindi sila susunod sa kagustuhan ng kanilang mga lalaro na na-trade o ma-trade sa ibang kupunan, bagkus kung ayaw nitong pumirma sa team, mananatili siya bilang restricted free agent sa pagsisimula ng bagong season. Ibig sabihin, mukhang hindi nga paglalaruin ng Golden State Warriors si Jonathan Kuminga hanggat hindi ito sumusunod at pumipirma ng kontrata sa kanila.